At sa mga kasang, no, dahil marami nagtatanong at nanghihingi ng update doon sa ating grow out challenge ng mga flower fry, naisip ako na mag-update na dito sa bahay. I-update ko kayo dito sa ating mga flower fry, yung mga plano namin na ginagawa sa labas, at saka kung ano yung mga nangyari doon sa mga isda namin dito sa bahay. So ayun guys, no, simulan na natin ang update. At so yung mga kasang, no, natupad na rin ang aking matagal nang kinukulit kay Mrs. na ayusin itong harapan. At kung mapapansin nyo, no, tinabi na namin dyan lahat ng halaman niya. Dahil may napaglagyan na kami ng basura. Ayan, naging tambakan namin yung ilalim ng canopy. So, ayan, kung makikita nyo, wala pa rin akong oras maglinis. Kaya ganyan kadumihan. Pero lilinisin na rin natin yan soon. At andyan yung mga kinuha nating danyos. Meron pa akong mga, ano dyan, mga guppies. Tsaka nandyan yung mga breeders natin ng blue collar parrot. Hindi lang halata dahil madumi at malumot. So, nandito na nga lahat, no? Inayos na ni Mrs. yung mga halaman niya dyan kasi gusto ko lagyan talaga to ng tabs. So, hanggang yan, doon sa dulo, doon sa may gripo dyan, lalagyan natin ng tabs. Pero ngayon, dalawang tab pa lang ang akin nabili at nalagyan ko na nga rin ng halaman ng lupa. So, yan lang yung budget natin ngayon dahil medyo may kamahalan din at medyo gastos din yan. At bumili kami ng slate stone yan. Gagamitin ni Mrs. yan, slate stone, tsaka yung mga materials natin ng mga pebbles. Kasi may nakita kami sa Facebook na maganda ang gawin. So, tatry namin ngayon. At siya yung magdi-design dyan, no? Hayaan ko na siya dyan. Ang mahalaga lang sa akin, meron tayong pond para sa mga isda natin. So, ayun na nga, no? Dahil lalagyan na natin yan, hinugasan muna ni Mrs. yung ating mga gagamiting materyales. Yan, mga pebbles, tsaka mga slate stone lang naman yan. Tsaka yung mga halaman na yan na galing sa shop. At yung mga kasang, ito na yung dinesign ni Mrs. Simple lang pero tingin ko ayos naman at maganda naman tignan yung kulay. So, ayan, di rin kasi ako masyadong ma-art. Kaya si Mrs. na talaga yung pinag-design ko niyan. At nilagyan niya na nga ng tubig at meron konting plants. So, hindi pa malinaw yan. Siguro mga 2 to 3 days pa yan o baka 1 week pa yan bago luminaw. So, update ko na lang kayo kung ano yung mangyayari dyan. So, ayun, mga halaman na yan. At ayun, i-update naman natin yung mga isda natin dito sa likod. At kung makikita nyo, grabe init. Dalawa electric pan to. Isa nakatutok sa aming doggy na si Peanut the Putsu. Ayan nga, binibigyan pa natin ng yelo yan. Dahil lang init din dito sa loob ng bahay kahit tagusan naman yung hangin. Napaka warm at ewan ko masyadong humid ang panahon dito. Sobrang init. At ayun nga. Meron nga pala akong dalawang beta, no? Kung maalala nyo, kumuha ako ng mga beta pambenta. So kumuha ako ng isang pares na copper. Try natin i-breed to, no? Dahil nakakamiss din mag-breed. So kinuha ko muna yung dalawa. Try natin i-breed at baka makasama tayo ng breeding yan. So pinagtabi ko na yan dyan. Tinihintay ko na lang na makondisyon sila para isalang. Tinintay ko lang yung tamang panahon para isalang yung dalawang yan. At ayun na nga, yung mga inihintay ng mga flowerhorn keepers dyan na nanonood sa akin. Ito na yung update natin dun sa ating grow out challenge ng Magnus Campa F2. So, ayun, wala pa rin masyado pinagbago at medyo mabagal ang paglaki. Sa tingin ko doon sa ginagawa ko, medyo mabagal ang paglaki dahil minsan may mga araw na nakakalimutan ko itong pakainin. Sa sobrang busy ko sa shop at sa mga pagkuha sa mga suppliers, hindi ko talaga natututukan to. At ang tingin ko may mga araw sayang na araw. Alam mo yon na hindi ko siya napakain ng umaga, hindi ko siya na mirror exercise ng hapon, yung mga ganon, yung mga schedule dapat na ginagawa ko sa kanila. Hindi ko masyado nagagawa minsan. Minsan nagagawa natin pero minsan hindi. So, ang tingin ko medyo nahuhuli tayo sa paglaki nito at yun, wala pa silang kulay ngayon. At medyo late ko na rin nalagyan ng ilaw. So, yan, buksan muna natin ilaw para mas maliwanagan tayo, no? So may purpose din kasi yung ilaw dyan dahil nga medyo madilim dito sa amin sa loob, kaya kailangan din niya ng ilaw. So ayan, yung kulay niya medyo pale pa, pero ito, yung isang to nakikita ko medyo may namumula-mula na yung pisngi niya. Yung isang kampa natin na yan, medyo namumula-mula na yung pisngi. At ayun, madalas may stress din to. Hindi pa to, yung deportment niya hindi ko pa rin naayos, no? Dahil isa lang yung ating Toblerone mirror. Itong isang to na-stress lagi. Hindi ko alam kung bakit na-stress to sa ilaw ngayon. Pero nung mga nakaraang araw okay yan. So itong nasa baba, goods. Ito yung pinaka goods na goods. Ito yung kung maalala nyo,
Ayan, lagyan natin ng flash ha, para mas makita nyo. Ito yung pinakamaliit do sa tatlong fry na grow out challenge natin. Pero tingin ko, ito pa yung may mas potential talaga dyan sa tatlo na yan. Tingin ko ha, pero hindi pa natin alam kasi 100 days yan. So, ang first update namin ito is bukas, April 30. At ayun, hindi pa naman nagtatapos dun yun dahil first update pa nga. Ayan, kung makikita nyo, parang medyo mas maporma yung ulo nito, yung cock nito, kaysa doon sa dalawa. So ayun first update nga namin bukas at hindi pa naman doon nagtatapos yun. Pwede pa naman tayong humabol at pwede pa natin i-groom yan. At tingnan na lang natin kung anong kalalabasan yan sa mga dadating pang araw. So ayan muna yung update natin sa ating mga Magnus Campa F2 Grow Out Challenge fry. Tapos dito ko nilagay yung mga fry ng ating mga ano ba tawag doon? Yung ating PKBM o yung Platinum King Balloon Molly. So, meron ng dalawang batch. Ito yung pangalawang batch na mga 10 piraso din. Hindi ko alam kung sino nanganganak doon sa mga yun eh. Pero meron ako nung unang batch na 10. Tapos ito, pangalawang fry batch na nakuha ko doon sa community natin ng Platinum King Balloon Molly. At nakakatawa dahil unti-unti na siyang dumadami. Hindi kagaya ng mga unang bili ko ng PKBM na hindi ko talaga nakitaan ng maraming fry. Ito medyo natututukan natin to at nakukuha ko agad yung mga fry. So i-update ko na rin kayo do sa ating mga breeders. Kung maalala nyo, meron tayong 8 breeders na Platinum King Balloon Molly. Kinuha pa nga namin niya, kasama ko si Beto's Journey, no. So yung yung breeder natin na yan, dalawa yung namatay dyan. So 6 na lang yan. Tapos yung sa mga fry natin na 10 piraso, may dalawa ring nalagas dyan. So ang total count natin, galing naman to ason. Ang total count natin dito 6 na breeders at meron tayong gino-grow out na 8. So ayun, dapat nga ilalagay ko na to doon sa binyan, pero sabi ko parang mas gusto ko yatang mag-focus dito at dito ko sa bahay pararamihin yan. So hindi ko muna siguro ilalagay yan doon sa pond natin sa binyan. At yun nga, kakalagay pa lang ng tubig natin doon. So hindi pa ako pumupunta doon. Siguro by Tuesday ako pupunta doon. Pero baka hindi ko dalhin muna tong mga PKBM na to. Dahil dumadami naman sila dito at tingin ko okay naman sila dito. At ayun, update naman natin itong ating saltwater at meron nga ditong fire goby kung saan ngayon ko lang nakita yung fire goby natin na nakabaliktad na dyan, no? So ang problema ko dito guys medyo mainit nga dito sa amin at alam nyo naman na hindi pwedeng mainitan o hindi pwedeng tumaas yung temperature ng ating mga saltwater fishes. Kaya hindi ko pa rin talaga dinadagdagan yan, no? Dahil nasa 33, 32 yung init ng tubig niyan o warm ng tubig niyan. So delikado talaga yon para sa mga saltwater fishes. Kaya yon, wala pa siyang laman ulit ngayon. Tapos ito naman yung update natin sa mga goldfish natin kung saan nandito yung mga selected ko. Pati yung mga kinuha ko sa pond nandito na lahat. So wala na tayong goldfish na gino-grow out sa binyan. At nandiyan yung mga natira kong rancho, yung mga natira kong oranda na pinili, tsaka yung mga galing sa binyan na mga oranda. So ibebenta ko pa rin yung iba dyan. At yan, meron ako isang favorite dito. Ayan, may favorite ako dito, isang puti na merong pula sa ibabaw. Hindi yan hindi yung puti na itim niya maharang sa camera. Ito, ayan, yung puti na yan na may pula sa ibabaw. So ayan yung favorite ko ngayon dyan. Titignan natin kung mapapalaki natin yan at kung hanggang saan yung paglaking mangyayari dyan. So babawasan ko pa rin to dahil masyadong marami yan. Tapos yung update ko dito sa mga guppies nga pala natin. Itong mga guppies na to para ako nawala ng gana dito. At ayun nga, ang ginagawa ko, pinapakain ko na lang dun sa ating gino-grow out na flower horn fry. Dahil wala akong makuha tubig packs pa ngayon. Dyan ako bumabawas yung mga fry niya, pinapakain ko dun sa flower horn natin. At yun, dire-diretso na update natin dito sa likod. Ito na yung natitira doon sa likod na mga isda natin. At yan nga, isang basag. Pero nakita ko na yung butas niyan. So pwede kong tapalan pa yan. Kaya pa yan siguro para magamit pa natin dahil sayang din. Tapos dito naman yung fry natin dati ng albino tuxedo koi guppies. So meron tayo isang male at 5 female. At ngayon breeder size na sila. So i-breed ko na lang yan dyan. Ayan, malamang naman nagbe-breed na rin yan dyan. So parami na rin natin yan dito para meron tayo yan dyan. Tapos itong HB Blue ko, nagtataka ako dito dahil merong ibang lumalabas na mukhang EBM. Hindi ko sure kung nahaluan siya ng EBM, pero sa tingin ko parang nahaluan nga. So kailangan na natin yan i-reset
So i-reset natin yan. Tapos ito na yung huling tank natin na i-update. Andito yung tank natin kung saan nandito yung ating mga barbs. Yun. Naglagay ako ng barbs dyan. May bumili sa akin ito 4 na piraso. Tapos inaaway daw yung kanilang glow tetra. So dito ko muna nilagay kasama ng aking glow tetra. Pero okay naman, no? Yung glow tetra, blue lang man. Yung glow tetra ko tsaka yung barbs, Sumatra barb, okay lang naman magkasama. Meron pa mga ano dyan, mga danyos. Tapos yung puti natin na crayfish, ayan, ang laki na. At hindi na siya puti. Naging kulay blue na siya. So ngayon tulog yata siya. So hindi siya masyadong gumagalaw dyan. So ayun guys, no, yan lang muna update natin ngayon. At i-update ko na lang ulit kayo sa susunod. Tapusin na natin ang video na to. Peace out!